Hoy Rika, late ka na naman? Inis na sabi ni Linda. Aba, 2 minuto lang akong na-late. Friend? Sabi naman ni Rika. Ayan na, mag-start na Richard. Kilig na sabi ni Linda. Hoy, walang mention-mention na tunay na pangalan dito. Kadiri ka? Sigaw ni Rika. Nasa isang gay bar ang dalawang magkaibigan para panoorin ang kanilang favorite macho dancer na si Eddie. Ito rin ang kanilang bonding ng dalawa. Si Linda ay isang sikat na GRO, samantalang si Richard o mas kilalang Rika ay isang sikat na designer. Sabay lumaki ang dalawa, kahit na si Richard ay pinalaking mayaman, samantalang si Linda, simple lang ang buhay. Ang gwapo talaga ng Eddie ko! Sigaw ni Rika na may pahampas pa sa balikat ni Linda. Tumahimik ka nga, napakalanding bakla nito. Inis na sabi ni Linda. Aba, bakit? Selos ka lang kasi. Ako ang lapitan ni Eddie ngayon. Nakakasawa kasing pagbumukha mo. Pangaasar ni Rika. Kupal ito, sarap mo tadyakan, sabi ni Linda at inikutan pa ng mata si Rika. Sumakay na ang dalawa sa sasakyan ni Rika. Hoy, ikaw, kailan mo babalak tumigil sa pagiging GRO? Ayaw mo pa kasing maging sekretary ko? Nakangusong tanong ni Rika. Bags, ayaw ko nga muna eh. Nag-e-enjoy pa ako sa trabaho ko. Tsaka, ayaw kong sabihin ng mga tao na kapag tapos at gumanda buhay ko dahil kaibigan kita. Sagot ni Linda. Sige na nga, basta pangako mo ha. Pagkatapos mo mag-aral, mag-a-apply ka bilang sekretary ko. Sabi ni Rika. Oo, basta makapagtapos lang ako, mag-a-apply na agad ako. Nakangiting sabi ni Linda. Hinatid na ni Rika si Linda sa bahay nito, habang ito naman dumiretso sa kanyang kondo. Parehas na maagang naulila ang magkaibigan, kaysa paglaki ng isa't isa ang inaasahan nila. Kakakatapos lang maligo ni Linda nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kailan ulit tayo pupunta sa bar? Text ni Rika kay Linda. Napangiti naman si Linda at nakaisip na naman ng pangaasar sa kaibigan. May gusto ka siguro sa akin no? Atat na atat kang makita ako eh. Reply ni Linda. Kapal mo bakla? Si Eddie ang namimiss ko, hindi ikaw. Reply ni Rika. Next day off ko na, Bax. Nakangiting reply ni Linda, sabay bato ng phone sa kama. Buong gabi nag-review si Linda at nagising na ng hapon. Pagkagising naman nito, nagluto na ito ng kakainin at babaunin sa trabaho. Ito lang ang routine ni Linda. Papasok ng hapon sa eskwelahan at magtatrabaho bilang GRO sa gabi. At tuwing day off naman ito, nagkikita sila ni Rika para magbanding sa bar kung saan pinapanood nilang sumasayaw ang favorite nilang macho dancer. Isang linggo na ang nakalipas at magkikita na naman ang dalawa para magbanding. Nag-ayos ng matindi si Linda habang inaantay nito si Rika na sundin nito. Panigurado, malilate na naman yun, sabi sa sarili ni Linda habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Kapal naman ang mukha mo. Sinong malilate? Sabi ni Rika, nakakapasok sa bahay ni Linda. Ay palak ang zombie! Gulat na sigaw ni Linda. Tumawa ng malakas si Rika, samantalang si Linda naman napaupo sa sahig. Putragis naman bakla? Inis na sigaw ni Linda. Mukha kang tiyonggo. Tumatawang sabi ni Rika. Oh, buti naman at dumating ka sa tamang oras. Inis na sabi ni Linda. Maagang natapos ang meeting, kaya nagpunta na ako rito. Kain na muna tayo. Pagbaba na sabi ni Rika. Libre mo ko. Kain tayo sangyup. Nakangusong sabi ni Linda. I bet. Tara na. Excited na sabi ni Rika. Pagdating nila sa Korean restaurant, biglang nakita nila ang dati nilang
mga kaklase noong high school. Oh, mukhang asensado na si bakla ha. Pangaasar ng isa at tumawa naman ng iba. Yung tomboy naman, GRO na ngayon. Natatawang sabi ng isang babae. Bakit hindi na lang kayo ang magkatuluyan? Ano? Tumatawang pangaasar ng isang lalaki. Inakbayan naman ni Rika si Linda. Hindi niyo ba alam? Ikakasal na kami, sabi ni Rika at dumilat naman si Linda. Whatever, boring niyo talaga? Masungit na sabi ng babae at umalis na sila. Napaka-immature pa rin talaga. Hanap nga tayo ng table. Inis na sabi ni Linda. Naghanap na sila ng table at nag-order na. Nang nailapag na ang order ng dalawa, masayang kumain ng mga ito. Paano kaya kapag tayo talaga nagkatuluyan? Tanong ni Linda. Nanlaki naman ang mga mata ni Rika pero ngumiti agad ito. Okay lang sa akin. Simula bata hanggang ngayon, tayo pa rin magkasama. Paano pa kaya kapag pagtanda? Pero mas gusto kong ikasal ka sa totoong lalaki, hindi sa katulad ko. Seryosong sabi ni Rika. Napangiti naman si Linda sa sinabi ng kaibigan. Nakakasawa ka rin kasama? Pangaasar ni Rika. Alam mo, panira ka ng moment. Natatawang sabi ni Linda. Matapos kumain ng dalawa, nagpunta na agad sila sa bar. Pagkatapos pa lang ng dalawa, nagsisigaw na si Rika. Oh, Daddy! Baby! Sigaw ni Rika. Wala pa tayong table, yang kalandian mo, inuuna mo. Sigaw ni Linda habang nakatitig kay Eddie. Halos hubadan mo na nga si Eddie sa mga titig mo. Sigaw ni Rika, sabay hampas sa balikat ni Linda. Girl, tara na! Tara na! Excited na sabi ni Linda. Inikutan lang ito ng mga mata ni Rika. Nang matapos ang dance number ni Eddie, nagpalipat sila sa VIP room para makapagkwentuhan ng maayos. Masyado kasing malakas ang tugtog sa labas at hiyawan kaya mas pinili lang magpa-VIP room. Kamusta ang pag-aaral mo? Tanong ni Rika. Ayos naman, konting tiis na lang, kagraduate na ako. Nakangiting sabi ni Linda. Mabuti sa ganun, gusto ko na magkasekretary. Natatawang sabi ni Rika. Ikaw, kamusta yung boylet mo? Tanong ni Linda. Naku, wag na natin pag-usapan, ginawa ba naman akong sugar mommy? Galit na sabi ni Rika. Hayaan mo na, mas pogi naman si Eddie, baby ko, sigaw ni Linda. Kaloka ka? Natatawang sabi ni Rika. Oo nga pala, malapit na birthday mo. Anong balak mong gawin? Tanong ni Linda, sabay inom ng beer. Wala, di ko feel mag-celebrate ngayon. Malungkot na sagot ni Rika. Masyado mo naman kinareer ang pagiging broken, sabi ni Linda. Ngumiti na lang ng pilit si Rika at nakaramdam naman ng lungkot si Linda. Matapos kasi ang kaarawan ni Rika noong nawala ang kanyang magulang dahil sa isang aksidente. Habang lumalaki, nakayanan naman niyang tanggapin ang pagkawala ng magulang ni Rika. Ngunit minsan, may mga kaarawan itong ayaw niyang i-celebrate dahil naalala niya ang magulang niya. Sinisisi mo pa rin ba sarili mo sa nangyari? Malungkot na tanong ni Linda. Hindi. Alam ko naman na wala na akong magagawa sa nangyari. Namimiss ko lang talaga sila ngayong taon, kaya di ko feel. Sabi ni Rika. Niyakap naman ito ni Linda. Ilang oras din na pag-isipan ng dalawa na umuwi na dahil may mga tama na rin ang magkaibigan. Pagka-uwi ni Linda, naisipan nitong isurprise ang kanyang kaibigan sa birthday nito. Kinuha ni Linda ang kanyang alkansya at binilang ang laman nito. Balak ni Linda na ihar si Eddie sa kaarawan ni Rika para sumayaw ng sila lang
ang nakakita. Inilista rin ni Linda ang lahat ng kakailanganin nito na pang-decorate. Maagang nagising si Linda para makabili ng mga gagamitin nito sa birthday ni Rika. May klase rin kasi ito pagkatapos ng alauna. Masayang bumili ng mga kailangan gamitin si Linda at excited na ito para sa surprise birthday ni Rika. Nagpatuloy nagtrabaho at nag-aaral si Linda hanggang sa araw ng birthday ng kanyang kaibigan. Nasaktuhan na wala silang klase kaya nagpunta ito kaagad sa bar para kausapin si Eddie. "Hello miss, available po kaya si Eddie ngayong gabi for private booking?" Nakangiting tanong ni Linda. "Yes po ma'am, available po siya. Ibubook niyo po ba?" Tanong ng babaeng nasa counter. "Yes po, mamayang 8 p.m. po ang start," sabi ni Linda. "Palagay na lang po dito ang detalye at contact number po ma'am," sagot ng babae. Tumango naman si Linda at binigay ang mga detalye sa babae. Pagkatapos itong nagpunta sa bar, umuwi muna ito para kunin ang mga pinamili niyang decorations. Nagtaksi ito papuntang kondo ni Rika at habang nasa taxi, tinawagan niya ang kaibigan. "Hello bakla, anong oras ka makakauwi ngayon?" Malungkot na tanong ni Linda. "Bakit? May problema ba? Bakit ganyan tono ng boses mo?" Nag-alalang sagot ni Rika sa telepono. "May nangyari lang kasi kanina sa school, kaya bala ko sanang sayo umuwi. Inom tayo," sabi ni Linda. "Mga 9 pa ako makakauwi. Alam mo namang code ng kondo, di ba?" Malambing na sagot ni Rika. "Sige, hindi rin kasi ako papasok sa trabaho ngayon. Antayin na lang kita," sabi ni Linda at nagkunwari pa itong naiiyak. Pagkababa ng tawag, tumawa itong mag-isa. Bumaba na ito ng taxi at dali-daling nagpunta ng kondo ni Rika para mag-decorate. Nag-order rin ito ng mga pagkain para kainin nila. Makalipas ng ilang oras, nakarating na si Eddie sa condo unit Rika. Ngumiti naman si Eddie nang nakita niya si Linda. "Kayo pala ang nag-book sa akin, ma'am," masayang sabi ni Eddie. "Kilala mo ko?" Gulat na tanong ni Linda. "Opo, palagi ko po kayong nakikita na may kasamang bakla na laging nanonood sa akin," sabi ni Eddie at natawa naman si Linda sa kilig. Natapos na mag-decorate si Linda at dumating na rin ang mga alak at pagkain na in-order ni Linda. Aantayin na lang dumating si Rika. Pinatay na ni Linda ang ilaw nang pumatak ang orasan sa 9:00. Hindi rin nagtagal at dumating na rin si Rika. "Linda? Asan ka? Bakit di mo man lang inopen ang ilaw?" sabi ni Rika. Pagka-open nito ng ilaw, pinatugtog na ni Linda ang music, sabay pagsayaw ni Eddie. Nagulat si Rika at nagsisigaw nang nakita si Eddie. "OMG! Eddie!" sigaw ni Rika at tumawa ng malakas si Linda. "Surprise!" sigaw ni Linda at sinuotan ito ng banner ng birthday girl ang nakasulat. Hinila ni Linda si Rika at inupo sa harapan ni Eddie na sumasayaw. Puno ng hiyawan at tawanan ang kondo ni Rika hanggang sa natapos na ang oras ni Eddie. Nagpasalamat ang dalawa at nagnakaw pa ng halik si Rika kay Eddie. "Landi-landi mo?" sigaw ni Linda sa kaibigan na nakaalis na si Eddie. "Aba, ano to? Di ko in-expect to ah. May padrama-drama ka pa kanina sa tawag." Masayang sabi ni Rika. Ayokong malungkot ka na sa mga birthday mo, kaya sinupresa kita," sagot ni Linda. "Tara, enjoyin natin lahat ng binili mong alak at pagkain," natatawang sabi ni Rika. Natuwa naman si Linda nang nakitang masaya ang best friend sa araw ng kaarawan nito. Masayang nagkwentuhan at nag-inuman sina Linda at Rika hanggang sa nalasing ang dalawa. Sa sobrang kalasingan,
Na-imagine ng dalawa si Eddie sa isa't isa hanggang sa nangyari ang di nila inaasahan na magagawa nila. Naghalikan ang dalawa hanggang sa may nangyari na sa kanilang dalawa. Kinabukasan, nagising si Linda sa sigaw ni Rika. OMG! Yak! Kadiri! OMG! Sigaw ni Rika. Anong nangyayari? Nagpapanik na sigaw ni Linda pagkagising. Nang nakita ni Linda si Rika, nakatabi niya sa kama na hubad-hubad ay dahan-dahan niyang tinignan ang sarili. Inalis ni Linda ang kumot sa sarili at napasigaw na nakitang wala siyang suot kahit isa. Walang yaka, Rika! Sigaw ni Linda. Anong ako? Baka ikaw? Tumboy ka dati, babae ako, ginahasa mo ko no? Sigaw ni Rika. Anong ako? Kadiri ka? Paano nangyari to? Sabi ni Linda at dali-daling nagsuot ng damit. Pagkatayo ni Linda, nakaramdam ito ng sakit sa kanyang ibaba. Akala ko ba virgin ka? Bakit ang sakit? Pagrereklamo ni Linda. Ewan ko sa'yo, Linda. Hindi ko mataik to. Buti sana kung si Eddie ang makakakuha ng virginity ko. Ikaw pa talaga? Sigaw ni Rika at nag-iiyak-iyakan pa ito. Huwag ka nga OA. May nangyari na nga sa atin. Ano pang magagawa mo? Sigaw ni Linda. Kalimutan natin to. Oo, kalimutan natin to. Kung hindi mababaliw ako. Nagpapanik na sabi ni Rika. Mas mabuti pa nga, kalimutan natin to. Tsaka, isang gabi lang naman eh. Inisasabi ni Linda. Uwi na ako. Baka malate pa ako sa klase ko. Pag-usapan na lang natin to sa susunod. Nagmamadaling sabi ni Linda at umalis na sa kondo. Linda, wag mo kong iwan, uy! Pagmamakaawa ni Rika. Pero kahit anong sigaw nito, hindi na narinig ni Linda dahil nagmamadali itong umalis. Babae ako, Papagat. Babae ako eh. Bakit hindi na lang si Eddie? Iyak-iyakan na sigaw ni Rika na may halong padabog. Hindi nakapasok sa trabaho si Rika at walang ginawa kundi maligo ng maligo. Samantalang si Linda naman, di magawang maisip ang nangyari sa kanila ng kaibigan dahil pumasok ito sa paaralan at sa kanyang trabaho. Matapos ito sa trabaho, pumunta ito sa kondo ni Rika at adatnan itong umiinom mag-isa. Anong drama mo? Nakataas kilay na tanong ni Linda. Andito ka naman ba? Para galawin ako? Gulat na sabi ni Rika, sabay yakap sa sarili. Kapal mo, di natin alam kung ano ang nangyari. Baka ikaw pa itong gumalaw sa akin? Masungit na sabi ni Linda at inagaw ang beer na hawak ni Rika para inumin. So ano to? Jowa na kita? No! Sigaw ni Rika. Yak! Kadiri ka naman dyan? Galit na sabi ni Linda. Bakit ba parang wala lang sa'yo to? Tanong ni Rika at tumayo sa bathtub nito. Ewan, parang wala lang talaga sa'kin. Nakangusong sabi ni Linda at nagkibit balikat pa ito. Nagkibit balikat na rin si Rika at nagdrama pa rin habang sila ay nagiinuman. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Linda pagkagising nito. Tumawag ang kanyang guro para sabihin na meron na ang resulta na magagraduate ngayong taon. Nakaramdam ito ng sobrang kaba habang papunta sa kanyang paaralan. Ngumiti ng pilit si Linda sa kanyang guro. Pagkarating nito, binigay ng guro ang listahan sa kanya at umuwi na si Linda. Tinawagan ni Linda si Rika. Oh bakla, anong kailangan mo? Namimiss mo na ba ako? Hindi porket feeling mo, priority na kita. Diretsahang sabi ni Rika. Natanggap ko na yung listahan na magagraduate. Umiiyak na sabi ni Linda. Hindi ka ka-graduate? Bakit ka umiiyak? Asan ka ba? Nag-alalang sabi ni Rika.
Nasa bahay. Malungkot na sagot ni Linda. Sige, antayin mo ako dyan, sabi ni Rika at binaba na ang tawag. Nagpaalam naman si Rika sa sekretary nito at nagmadaling pumunta sa bahay nila Linda. Pagkapasok nito sa bahay ni Linda, nakita niya ang kaibigan na nakaupo sa kusina at naka-face palm. Tinanong ni Rika kung anong nangyari at kung gagraduate ba ito. Inabot ni Linda ang isang papel kung saan nakalista ang mga pangalan ng mga gagraduate. Oh, andito naman ang pangalan mo ah. Anong problema? Tanong ni Rika at tinaasan ng kilay si Linda. Tumayo naman si Linda na nakangiti. Tama ka bakla! Gagraduate na ako! Masayang sigaw ni Linda. Sumigaw at nagtatalon-talon si Rika at sinabayan ito ni Linda. I'm so proud of you! Sigaw ni Rika at niyakap ang kaibigan. Matutupad ko na ang pangarap ko sa iyo, bakla! Naiiyak na sabi ni Linda. Pagka-graduate mo ha, apply ka na bilang sekretary ko ha? Nakangiting sabi ni Rika. Tumango-tango na nakangiti si Linda kay Rika. Makalipas ang ilang linggo, nakagraduate na si Linda at nag-apply bilang sekretarya ni Rika. Natanggap naman ito at nagsimula na mag-training. Kahit sobrang saya na nangyari kay Linda, ni minsan di nagpakita si Rika. Huling araw na nakita at nakasama niya ito ay noong graduation niya. Ang tanging natanggap lang nito kay Rika, isang text message na nagsasabi na may kailangan itong asikasuhin sa ibang bansa. Naging maayos naman ang pagiging trainee ni Linda sa kumpanya ni Rika. Nabalitaan nga nito sa magazines ang pagiging designer ni Rika sa isang sikat na fashion show na ginanap sa Paris. Hindi na nito inisip masyado ang hindi pagpaparamdam ng kanyang matalik na kaibigan. Hello miss, alam niyo po ba ang accuracy nito? Tanong ni Linda sa babaeng nasa pharmacy. 99% accurate po yung pregnancy test namin. Nakangiting sabi ng babae. Isang buwan na ang nakakalipas at hindi pa rin nagpaparamdam si Rika at isang buwan na hindi dinatdan si Linda. Kaya bumili ito ng pregnancy test para malaman kung buntis ito. Kabadong pumasok sa CR si Linda at sinubukan ang pregnancy test na binili. Nagantay ito ng ilang minuto para lumabas ang resulta at sa mga minuto na yon, paikot-ikot na naglalakad sa banyo si Linda dahil sa sobrang kaba ng kanyang nararamdaman. Nanlaki ang mga mata ni Linda pagkatingin nito sa pregnancy test. Positive ito. Napasandal ito sa pintuan at napaupo. Paano nangyari ito? Huwag mong sabihin na si Rika ang ama. Malungkot na sabi ni Linda sa sarili. Sinubukan itong tawagan si Rika pero hindi ito makontak. Sa sobrang kaba at takot ni Linda sa nararamdaman, buong gabi nitong sinubukang tawagan si Rika. Pero kahit ning isang tawag nito, hindi sinagot ng kanyang kaibigan. Nanlumo at umahagulgol sa pag-iyak si Linda. Hindi nito aasahan na mabubuntis ito agad-agad pagkatapos ng kanyang pag-aaral at ang kanyang matalik na kaibigan pa na bakla ang makakabuntis sa kanya. Nilakasan ni Linda ang kanyang loob at kahit sobra na itong kinakain ng lungkot at takot, nanatili itong malakas para sa bata na dala-dala nito. Pumunta ito sa isang klinik para magpa-check up. Gusto nitong malaman ang kalagayan ng kanyang magiging anak. Sa mga oras na iyon, isa lang ang nasa isip ni Linda, ang hindi niya pagsabi kay Rika na may anak silang dalawa. Si Rika na lang kasi ang natitirang tao na maituturing niyang pamilya sa kanyang buhay. Ayaw niyang mas lalong masira ang kanilang pagkakaibigan dahil sa isang gabing pagkakamali nila. Buntis ka? Tanong ng kaibigan niya sa trabaho. Oo sana magawa ko pa rin ng maayos sa mga trabaho ko. Malungkot na sabi ni Linda. Huwag ka mag-alala, mabait naman ang pagmamalakad ng mga boss natin.
Nakangiting sabi ng kanyang katrabaho. Nakahinga ng maluwag si Linda nang marinig ang sinabi ng kanyang katrabaho. Kinakabahan kasi ito na baka pag nalaman ng Vice President, ipatigil ang kanyang training at tama nga sinabi ng kanyang katrabaho na walang problema sa kanila ang pagbubuntis. Basta nagagawa niya mga trabaho. Sinabi pa nga sa kanya na kapag nahihirapan itong pumasok dahil sa pagbubuntis, pwede niyang iuwi o kaya sa bahay trabahuin ang mga paperwork nito. Pagod na umuwi si Linda at naiisip si Rika. Ngayon lang kasi hindi nagparamdam ang kanyang kaibigan ng ganung katagal. Sa sobrang tagal na hindi nagparamdam si Rika, naisip nitong iniiwasan ng kaibigang si Linda. Hindi naman sa hindi nagulat si Linda sa nangyari sa kanilang dalawa. Sobrang gulat ito na hindi siya nakapag-focus sa pag-aaral niya ng ilang araw. Nagpakatatag na lang ito kay Rika dahil natatakot itong masira ang kanilang pagkakaibigan dahil sa aksidenteng pangyayari sa kanilang dalawa. Mas inisip na nga rin ni Linda na mas okay na si Rika ang katabi niya noong lasing siya, hindi sinong lalaki. Kahit sobrang pagod, pinilit ni Linda ang bumangon para maligo. Hindi na ito nakapag-almusal dahil mahuhuli na ito sa trabaho. Pagdating ng break ni Linda, napaupo ito sa kanilang pantry sa sobrang sakit ng ulo. "Are you okay?" Nag-alalang tanong ni Dave sa kanya, ang Vice President ng kumpanya. Sir, okay lang po." Bigla lang sumakit ang ulo. Nakangiting sabi ni Linda. Habang kumukuha ng kape si Dave, minamasahin ni Linda ang kanyang ulo. Nagulat na lang ito at binigyan ni Dave si Linda ng sandwich. Nakaramdam naman ng gutom si Linda pagkakita ng sandwich, pero iba ang naisip nitong kainin. Sir, pwede po kaya lumabas saglit para kumain?" Nahihiyang tanong ni Linda. "Oo, go. Kumain ka ng kumain. Kainin mo na rin yung sandwich para maging healthy si baby." Masayang sabi ni Dave at dali-daling umalis si Linda para pumunta sa isang Korean restaurant. Sa pagkita ni Linda sa sandwich na binigay ni Dave, naglaway ito sa sangyupsal. Masayang kumain si Linda at habang nasa elevator pabalik sa opisina si Linda, kinakain niya ang sandwich na binigay sa kanya. Nang tumagal ay, naging malapit na magkaibigan sina Linda at Dave. Si Dave ang naging sandalan ni Linda at tumulong sa kanya sa pagbubuntis ito. Akala nga ni Linda, noong una, may gusto sa kanya si Dave, hanggang sa may umamin ito. Umamin na bakla pala ito. Mas nagulat nga si Linda nung nalaman niyang siya lang ang pinag-aminan ni Dave ng katotohanan. Inamin na rin ni Linda ang lahat ng tungkol sa kanyang pagbubuntis kay Dave. Naging madali ang pagbubuntis ni Linda dahil sa tulong ng kanyang bagong kaibigan, pero hindi pa rin magagawang mangulila ni Linda sa kanyang kaibigan na si Rika. "Sir, mag-start na po ang meeting," sabi ni Linda pagkapasok niya sa opisina ni Dave. "Sige, pakiayos ng mga files at papers natin for the clients," seryosong sabi ni Dave. Pumunta naman ng meeting room si Linda, kasunod ni Dave. Tahimik na ibinibigay ni Linda ang mga papeles sa mga nasa meeting room hanggang sa napatigil ito sa kanyang kinakatayuan. "Linda," mahinang tawag ni Dave na nakita itong nakatayo sa gilid na nakatulala. Tumingin si Linda kay Dave at bumalik sa pagtingin sa sahig ng puno ng tubig. Nagpanik ang lahat na nasa meeting room habang si Dave tumawag ng security para ihanda ang kanyang kotse. Pumutok ang panubigan ni Linda sa isang di inaasahang pagkakataon. Buti na lang at walang naging problema sa mga kliyente dahil naintindihan nila ang sitwasyon ni Linda. Pagmulat ni Linda ay nakahiga na ito sa hospital. "Kamusta?" bulong ni Dave na may halong pag-alala sa nangihinang Linda. "Ayos naman ako. Anong nangyari?" Kinakabahan na tanong ni Linda. Magsasalita na sana si Dave nang biglang napasigaw si Linda sa sakit. Dali-dali namang inalalayan ni Dave
si Linda sa pag-upo. Nanganak na ako? Asan ang bata? Nagpapanig na tanong ni Linda. Habang sinusugod kita kanina, nahimatay ka, kaya C-section ang panganganak mo. Sinabihan ako ng doktor na idadala ang mga bata dito maya-maya. Mahinahong sabi ni Dave. Mga? Nanghihinang tanong ni Linda. Oo, Linda. Kambal ang anak mo. Lalaki at babae. Masayang sabi ni Dave at umiyak si Linda. Kambal? Umiiyak na sabi nito at niyakap ni Dave si Linda. Maya-maya rin ay inihatid ng mga nurse ang 2 sanggol sa hospital room ni Linda. Di ko alam ang sasabihin ko. Masayang napaluha si Linda sa pagkita sa kanyang kambal na anak. Anong ipapangalan mo? Masayang tanong ni Dave. Rose and Ray. Nakangiting sabi ni Linda habang hawak-hawak ang kambal niyang anak. Sa pagdating ng kambal, nahirapan si Linda sa pagpapalaki sa mga bata habang nagtatrabaho. Matapos itong nanganak, binigyan ito ng 3 buwan na pamamahinga sa trabaho at ang nakabalik si Linda ay nahirapan itong maghanap ng tagapag-alaga habang siya ay nagtatrabaho. Malaki ang pinayat ni Linda, pero masaya itong maging ina ng kanyang mga anak. Pinakiusapan niya si Dave kung pwede ba itong magtrabaho sa bahay niya at pupunta na lang sa opisina kung kinakailangan ang presensya niya sa opisina. Pumayag naman si Dave dahil wala rin si Rika, kaya wala itong masyadong magagawa sa opisina bilang sekretarya ni Rika. Lumipas ang 5 taon, nakabalik ito ng tuluyan sa pagtatrabaho sa opisina dahil pumasok na ang kanyang kambal sa isang daycare center. Kumusta ang pagbabalik? Masayang tanong ni Dave. Masaya, pero hindi ako mapakali. Hindi ako sanay na wala ang mga bata sa tabi ko, sabi ni Linda. Sabagay, dahil ilang taon ka din nagtrabaho sa loob ng bahay niyo kasama ang cute ng inaanak ko. Nakangiting sagot ni Dave. Nga pala, wala ka pa rin bang balita? Malungkot na sabi ni Linda. Sorry Linda, mga balita na tanggap ko lang ay tungkol sa trabaho. Mahinahong sabi ni Dave. 5 taon na nawala sa buhay ni Linda si Rika na parang isang bula. Hanggang ngayon, umaasa ito na babalik silang 2 sa dati. Kahit hindi bilang tatay ng mga anak niya, kundi si Rika na matalik niyang kaibigan. 1 linggo, sa pagbabalik ni Linda ay nakatanggap si Linda ng balita na babalik na si Rika at papasok ngayong araw. Nag-send ang message si Dave na ihanda ang mga kailangang i-report kay Rika pagkabalik dito, pero hindi ito dumating. Akala ko ba darating si Rika? Tanong ni Linda kay Dave na seryosong nakatitig sa kanyang computer. Nakadating na siya Linda, kaso bukas na daw darating. Pasensya na, hindi ko nasabi. Inihanda ko kasi lahat ng dapat mai-report kay Rika. Seryosong sabi ni Dave. Umasa itong darating at makikita niya si Rika. Binalak pa nga ni Linda magpunta sa kanyang kondo, pero bigla itong nawalan ng lakas ng loob na harapin ng kanyang kaibigan, kaya mas minabuti nitong umuwi. Anong gusto niyong ulam mga anak? Nakangiting tanong ni Linda sa kambal. Mama, itlog sa akin. Sa akin naman po, hotdog ma. Masayang sabi ng kambal na sina Rose at Ray. Matapos magluto ni Linda, naghain ito ng kakainin ng mga bata. Tinawag ni Linda ang kanyang kambal na anak para kumain, ngunit walang sumagot. Nagtaka si Linda, kaya minabuti niyang pumunta sa sala para tignan ang kambal. Nanlaki ang mga mata ni Linda sa gulat. Nakatayo si Rika sa pintuan habang ang kambal ay seryosong nakatitig kay Rika. Rika? Bulong ni Linda. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman sa mga oras na iyon.
Gusto niyang magalit dahil minsan hindi nagawang magparamdam si Rika. Maging masaya dahil nakabalik na ang matalik niyang kaibigan o di kaya ang kabahan na baka malaman niyang may anak sila at tuluyan na mawala sa buhay ni Linda ang kanyang kaibigan. May mga anak ka na pala? Mahinahong sabi ni Rika. Nagising sa pagkatulala si Linda sa sinabi ni Rika. Oo, matagal ka rin kasing nawala. Pilit ang initian ni Linda si Rika. Kambal? Nakangiting tanong ni Rika. Oo, si Ray at Rose, sabi ni Linda at tumango-tango si Rika habang initian ng kambal. Tara sa kusina, sumabay ka na sa amin kumain. Mga anak, mag-hello kayo kay Tita Rika nyo, malambing na sabi ni Linda. Hello po, nahihiyang bati ng kambal. Masayang binati rin ito ni Rika at pumasok na sila sa kusina para kumain. Matapos kumain, pinatulog na ni Linda ang kanyang mga anak at nagbalik sa kusina. Rika, bakit ka umalis? O sabihin na nating, bakit ka lumayo? Naglakas loob na nagtanong si Linda. Sorry Linda, hindi ko kasi talaga makalimutan ang nangyari. Malungkot na sabi ni Rika. Kaya ka umalis at nawala na parang bula? Naiiyak na tanong ni Linda. Pakiramdam ko, mababaliw ako Linda. Lalaki man ako sa labas na anyo, pero babae ako sa loob. Babae ako. Naiiyak na sabi ni Rika. Kung ganon, bakit ka nandito? Kasi maalala mo ang nangyari. Hindi ba dapat hindi ka na nagpunta rito? Galit na tanong ni Linda. Bakit parang wala lang sa'yo ang nangyari? Inis na tanong ni Rika. Mas pinili kong kimkimin ang nararamdaman ko sa nangyari kaysa sa masira ang pagkakaibigan natin. Ikaw na lang ang meron ako at alam mo yan, pero ikaw pa tong unang nawala. Galit na sabi ni Linda habang umiiyak. Maaga pa ako sa trabaho bukas, Ma'am Rika. Sa opisina lang po tayo magkita. Malamig na sabi ni Linda at pumasok na sa kwarto. Nakaramdam ng kirot si Rika. Nangulila ito sa kaibigan ng 5 taon, pero mas pinili niya magpakalayo dahil ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila dahil kahit anong gawin niya ay araw-araw niyang naalala ang nangyari sa kanya ni Linda. 5 taon na nakalipas, pero hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isipan ni Rika ang nangyari. Pero kahit na ganon, nilakasan niya ang kanyang loob na bumalik para lang makita si Linda. Good morning po. Ito na po ang mga papeles na hinihingi ninyo. Seryosong sabi ni Linda at inilagay sa lamesa niya mga papeles na kailangan ni Rika. Nagpasalamat naman ito at initian si Linda ng pilit habang si Linda naman ay seryosong nakatingin lang kay Rika. Maipapagawa pa po ba kayo? Tanong ni Linda. Wala na. You can rest for the day. Mahinaong sabi ni Rika. Nagpasalamat at nagpaalam si Linda at umalis na sa opisina ni Rika. Samantalang si Rika naman nalulungkot dahil hindi niya inaasahan na talagang desidido na si Linda sa pagtigil sa kanyang pagkakaibigan. Hindi ito sanay sa mga pananalita ni Linda at sa mga ikinikilos ito. Sinubukang mag-focus ni Rika sa mga papeles pero hindi ito mapakali. Tumayo ito agad-agad para habulin si Linda. Nakita nitong hawak-hawak ni Linda ang kanyang mga gamit at paalis na sana nang tawagin niya ito. Linda, sandali! Hingal na pagtawag ni Rika. Nagulat si Linda nang bigla itong habulin ni Rika. Dali-daling binati niya si Rika, hindi bilang kaibigan kundi bilang boss nito. Pwede ka bang yayain? Kinakabahan na tanong ni Rika. Gusto na kasing bumalik ni Rika sa dati ang kanilang relasyon at hindi rin mawala sa isip niya ang kambal na anak ni Linda. Hindi nito maintindihan pero nasasabik itong makita
at makasama muli ang mga bata. Magsasalita na sana si Linda nang biglang dumating si Dave. Kanina pa kita hinahanap. Tara, malilate na tayo sa performance ng kambal. Nagmamadaling sabi ni Dave. Napansin ni Dave si Rika nakatitig sa kanila. Hello Ma'am Rika, meron pa po ba kayong ipapagawa kay Linda? Nakangiting tanong ni Dave. Umiling-iling naman si Rika at napatakbo pabalik sa kanyang opisina. Inalis nito ang kanyang heels at binato sa may basurahan. Sobrang na-frustrated si Rika sa narinig. Si Dave ba ang asawa niya? Mag-asawa na ba sila? Naguguluhan ito kung bakit nasasaktan ito sa mga naiisip niya na dapat ikasaya niya dahil nakabuo na ng sariling pamilya si Linda. Nakaramdam ito ng kirot at selos kay Dave na inakala niyang pagtatampo sa kaibigan at hindi sinabing kinasal na ito. Mas lalo itong nalungkot nang naalala ni Rika na nagbago siya ng number. Kaya kahit gustuhin mang sabihin ni Linda ay hindi niya matatanggap. Sa mga panahong yon, sobrang nalungkot si Rika. Naisip kasi nito nang dalhin sa pag-alis niya na wala ang kaisa-isang taong nasa tabi niya. Pilitin man niya ang sarili na maging masaya para kay Linda pero hindi nito magawa at patuloy na pinagsisihan ang pag-alis niya sa buhay ni Linda. Kinabukasan, walang trabaho si Linda. Kaya naman, naisipan ni Rika na dumalaw sa kanilang bahay para makilala ng husto ang mga anak ng kanyang matalik na kaibigan. Nagdala ito ng pagkain na pwede nilang pagsaluhan sa dinner. Mga hapon pa lang ay nagpunta na si Rika sa bahay nila Linda. Gusto nitong bumawi at sa hindi alam ng rason. Gusto niya ulit makita ang mga bata. Nanlaki naman ang mga mata ni Linda sa gulat na nakita si Rika. Hindi nito inaasahan na matapos ang huli nilang pag-uusap ay dadalaw pa rin ito. Sinamaan naman ito ng tingin ni Linda at papaalisin na sana nang binati ito ng mga bata. Hello po ulit, tanong ni Rose samantalang si Ray naman ay kumaway kay Rika. Nagbuntong hininga si Linda at pinapasok na si Rika. Makikita ang tuwa ng mga bata habang nakikilaro kay Rika at ganun din si Rika sa mga bata. Napapaisip tuloy si Linda kung sasabihin ba niya na siya ang ama ng mga ito at dahil din sira na rin ang kanilang pagkakaibigan. Pagdating ng gabi, kumain na sila ng magkakasama. Masarap ba yung dala ko? Nakangiting tanong ni Rika. Natikman na namin ito. Binilhan kami ni Tito Dave. Masayang sabi ni Ray. Halata at kitang-kita sa reaksyon ni Rika ang sakit na darama na nabanggit ng mga bata ang pangalan ni Dave. Ninitian na lang ito ng pilit ni Rika. Kahit nasa kaloob-kalooban nito ay nasasaktan ito. Matapos kumain ang lahat, inasikaso na ni Linda ang mga bata bago niya ihatid palabas si Rika. Kahit galit ito kay Rika ay naawa pa rin ito dahil sa nangyari kanina. Hindi pa alam ni Rika na siya ang ama pero alam ni Linda na nakakaramdam ito ng lukso ng dugo. Salamat sa pagdalaw, mahinahong sabi ni Linda. Hindi ba tayo pwedeng bumalik sa dati, Linda? Sobrang namimiss na kita. Biglang iyak ni Rika. Natulala at nanlaki ang mga mata ni Linda sa pag-iyak ni Rika. Kahit anumang sama ng loob ni Linda, pati ito sobrang nangulila sa kanyang kaibigan. Niyakap ito ni Linda. Sobrang namiss rin kita. Bakit ngayon ka lang kasi bumalik? Ang dami kong gustong ikwento sa iyo eh. Naiiyak na sabi ni Linda. Patawarin mo ko, Linda. Nagkamali ako. At sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon bumawi. Hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Ikaw na lang natitira sa akin, Linda. Humahagulgol na sabi ni Rika. Tumango-tango naman si Linda at agyakapan ang dalawa hanggang sa kumalma sila sa pag-iyak. Matapos umiyak, nagtawanan ang dalawa. Ang pangit mo pa rin umiyak. Natatawang sabi ni Linda.
Kupal mo eh. Mas maganda nga ako sa iyo. Pinunasan mo nga ilong mo. May kulangot ka pa oh. Pangaasar ni Rika. Bago umalis at umuwi si Rika, nagkwentuhan pa ang dalawa sa mga nangyari sa kanila ng ilang taon. Nailabas rin ni Linda ang totoo nitong saloobin sa pagkawala ni Rika, lalong-lalo na sa mga panahong nagbubuntis ito. Ang hindi lang sinabi ni Linda ay ang pagiging ama nito sa kambal. Naitanong nga rin ni Rika kung ano ang relasyon nila ni Dave. Bakit nagsiselos ka? Nakataas kilay na tanong ni Linda. Kadiri ka? Bakit naman ako magsiselos? Inisasabi ni Rika. Pero ang totoo nito, talagang nagsiselos ito sa pagiging malapit nila sa isa't isa ni Dave. Mas minabuti na lamang ni Rika na hindi ito sabihin dahil ayaw niyang gumawa ng tensyon sa kanilang pagkakaibigan ngayon pag nagkaayos na sila. Hindi rin kasi sigurado ni Rika kung pagsiselos nga ba ang kanyang nararamdaman. Ilang araw ang nakalipas, naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Dati na lagi silang dalawa lang ang magkasama. Ngayon ay 3 na sila, plus ang 2 kambal. Naging close din si Dave at si Rika, kahit ang minsan ay naiinis si Rika sa pagiging malapit nito kay Linda. Habang tumatagal, nakakasama ni Rika ang kambal ay mas lalo itong naging malapit sa bata. Lagi gang nagagalit si Linda at kung ano-anong pinambibili ni Rika para sa mga bata. Kontento na si Linda sa buhay niya ngayon dahil sobrang saya nito kasama ang kanyang malalapit na kaibigan at kambal. Wala na itong hinangad na iba kundi magpatuloy ang kanilang pagsasamahan mula dulo. Pero nang biglang naghanap ang kambal kung asan ang kanilang ama, nanlumos si Linda. Natatakot itong sabihin at sirain ulit ang pagkakaibigan nila ni Rika. Baka kapag nalaman ito ni Rika ay piliin ulit na umalis. Iniisip rin ni Linda na karapatan ng mga batang malaman ang katotohanan. Ikinuwento ito ni Linda kay Dave. Alam mo, mas mabuti pang sabihin mo na. Baka sa ibang paraan pa malaman ni Rika at mas lalong lumaki ang gulo. Seryosong sabi ni Dave. Naintindihan naman ito ni Linda, kaya naglakas loob itong pumunta ng opisina ni Rika para yayain na mag-outing. Talaga ba? Kung kailan free ang sked ko, doon tayo mag-outing. Tanong mo na rin si Dave kung kailan siya free para kung sakaling mag-move ako ng appointments magawa ng maaga. Nakangiting sabi ni Rika. Hindi kasama si Dave. Gusto ko na tayo na lang munang 4 kasama ng kambal. Kinakabahan na sabi ni Linda. Ngumiti na pakalawak si Rika at tumango-tango sa plano ni Linda. Nginitian ito ni Linda ng pilit dahil mas lalo itong kinabahan. Sobrang saya ni Rika na nabanggit niyang hindi kasama si Dave. Pero paano kapag nalaman niya ay bigla itong lumayo ulit sa mga bata? 2 araw ang nakalipas ay nagpunta na sila sa isang resort. Natawa naman si Rika sa pagiging excited ng kambal na makita ang dagat at mga swimming pool. 2 gabi silang 4 na magstay sa resort. Sa unang araw nila ay puno ng bonding at saya. Dito rin mas lalong napalakas ng loob si Linda na sabihin na siya ang ama ng mga bata nang nakita niya kung paano niya alagaan at pasayahin ang kanilang kambal. Sa huling gabi nila sa resort, nagyaya si Linda na mag-night strolling sa gilid ng dagat. Pinalaro ni Linda ang mga bata sa hindi kalayuan para makausap ng masinsinan si Rika habang pinapanood ang kambal na naglalaro sa gilid ng dagat. Ang cute na mga bata, masayang sabi ni Rika. Lagi mo akong pinipilit na ikwento kung ano ang nangyari sa amin ng tatay nila. Kabadong sabi ni Linda. Sabihin mo na kasi, bakit mo ba tinatago? Pagpilit ni Rika. Rika, ang kambal, ang bunga ng pagtatalik natin. Kabadong sagot ni Linda. Natahimik si Rika
sa sinabi ni Linda. Ako? Sigurado ka ba? Nanginginig na tanong ni Rika. Walang nagawa o nasabi si Linda kundi oo. Pagkaamin ni Linda ay napatingin si Rika sa kambal. Tuloy-tuloy umagos ang luha ni Rika sa kanyang mga mata at tumakbo pa alis. Nataranta naman si Linda kaya tinawag niya na ang kambal at bumalik sa room nila. Iniwan na muna ni Linda ang kambal at pinanood sa telebisyon bago lumabas para puntahan si Rika sa kanyang kwarto. Pagkalabas naman ni Linda sa kwarto, nakita niyang lumabas si Rika sa sarili niyang kwarto. Dala-dala ang kanyang mga maleta. Nagkatinginan ang dalawa pero umiwas si Rika ng tingin at tuluyan ng umalis. Umayak si Linda at bumalik sa kwarto kasama ang mga bata. Tinawagan nito si Dave at ikinuwento ang nangyari. Sa sobrang pag-alala ay sinabihan ni Dave si Linda na antayin siya para sundiin niya ang mag-ina. Pagdating ng umaga, dumating si Dave para sunduin ang mag-ina. Hinahanap nga ng kambal si Rika pero hindi alam ni Linda ang sasabihin kaya sinabing busy sa trabaho. Sa mga sumunod na araw, hindi pumasok si Rika sa opisina. Nag-alala naman si Linda kaya naglakas daw itong magpunta sa kondo ni Rika. Laking pasasalamat ni Linda na kahit ilang taon ang lumipas, hindi pa rin nagbago ng password ng kondo si Rika kaya nakapasok ito. Dahan-dahan na naglakad papasok si Linda hanggang sa nakita niyang nakaupo sa sulok ng kama si Rika na umiiyak. "Rika?" Bulong na tawag ni Linda. "I'm sorry, Linda. Kailangan ko muna ng panahon para mag-isip kasi pagkatao ko na ang pinag-uusapan rito." Umiiyak na sabi ni Rika. "Napapadalas na kasi ang paghahanap ng kambal sa ama nila. Alam ko rin na may karapatan kang malaman ang totoo." Malungkot na sabi ni Linda. "Walang problema sa kambal. Ano ko man o hindi, mahal na mahal ko sila. Kinutuban na ako nung una pa lang na baka anak ko ang kambal. Pero dininay ko sa sarili ko ang option na pwede ako ang ama nila. Mahal na mahal ko ang kambal," sabi ni Rika. Anong problema? Bakit ka nagkaganito?" Naiiyak na tanong ni Linda. "Bakla ako, Linda. Alam na alam mo yan. Alam mong bakla ako. Paano ako magiging ama ng kambal? Kaya ko bang mapagkaama sa kanila? Alam ko na kapag nakakilala akong ama ng kambal, mahihirapan silang lumaki dahil ang isang tatay nila, bakla." Umiiyak na sigaw ni Rika. Narealize naman ni Linda ang nararamdaman ni Rika. Hindi ito confident sa pagiging ama dahil sa piniling gender nito at lalong-lalo nang ayaw niyang pagtawanan o pagdiskitahan ang kambal dahil lang sa may ama silang bakla. Tumakbo papalapit si Linda kay Rika at iyakap ito ng mahigpit. "Andito naman ako. Alam kong kaya mong maging mabuting ama sa mga bata. At baka nakakalimutan mo, anak ko din sila, kaya alam kong hindi sila mapapatalo sa mga sasabihin ng mga tao. Hindi na tayo nag-iisa sa mundo. May sarili na tayong pamilya, Rika. Hindi ako nahirapan lumaki dahil kasama kita. Dahil nasa tabi kita, kaya alam kong hindi mo hayaan na mahirapan ang mga bata." Umiiyak na sabi ni Linda. "Tatanggapin ka ng buo ng kambal, katulad ng pagtanggap ng pamilya mo ng buo sa'yo. Dahil yan ang pamilya," madiin na sabi ni Linda. Matapos nilang mag-usap, hinayaan ni Linda si Rika na siya ang mismo magpakilala sa kambal. Isang araw, nanlaki ang mga mata ni Linda nang dumating sa kanilang bahay si Rika na nakasuot ng panglalaki. Hindi naka-makeup, hindi nakapangdamit babae at walang kahit anong aksesoris na suot. "Bagay ko ba?" tanong ni Rika
habang nakangiti at pilit kay Linda. Alam ni Linda na sobrang nahihirapan itong baguhin ang kanyang pananamit. Hindi nito inaasahan na magpapakalalaki ito kapag nagpakilala sa mga bata bilang ama. Bagay mo, mahinahong sagot ni Linda. Bakla ako at hindi ko itatago sa mga bata ang pagiging bakla ko. Hindi ko rin itatago sa ibang tao na bakla ako. Kaya kapag nagtanong sila, sasabihin ko ang totoo. Seryosong sabi ni Rika. Alam ko, pero Rika, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Nag-alalang sabi ni Linda. Napag-isipan ko to ng mabuti. Hindi ko itatago ang pagiging bakla ko, pero hindi ko rin ipapakita na bakla ako. Ayokong alisin ang karapatang lumaki ng maayos ang mga anak ko, kasi sinakripisyo ko ang pagmukhang babae, alang-alang lang sa kanila. Naiiyak na sabi ni Rika. Naiyakap naman ito ni Linda, hanggang sa nagsitakbuhan ang mga bata sa kanila. Mga anak, may sasabihin kami sa inyo, seryosong sabi ni Linda. Tumahimik sa paglalaro ang mga bata at seryosong nakatingin sa dalawa. Lumuhod si Rika sa harapan ng kambal para pumantay sa laki ng kambal. Napalunok at humugot ng lakas ng loob si Rika. Sorry at tatagalan si Papa. Ako nga pala si Richard, ang papa niyo. Nanginginig ang boses ni Rika habang nagpapakilala. Handa itong hindi tanggapin ng mga bata, pero laking gulat ni Rika nang niyakap siya ng kambal. Niyakap naman ito kaagad ni Rika. Papa, bakit gayon ka lang? Umiiyak na tanong ni Rose. Papa, bakit nag-iba itsura mo? Mas bagay mo yung dati. Nakangusong sabi ni Ray. Papa ka namin? Talaga? Hindi mo na kami iiwan? Umiiyak na tanong ni Rose. Hindi na diba Papa? Mama, hindi na aalis si Papa diba? Tanong naman ni Ray. Umiyak si Rika at niyakap ang kanyang mga anak. Puno man ng pangangamba at takot si Rika para sa kinabukasan, pero sa mga oras na iyon, sobrang saya ni Rika. Samantalang si Linda naman ay humahagulgol sa pag-iyak. Napakasaya nito para sa mga anak niya na nakilala na rin ang matagal nilang hinahanap na papa nila. Pinag-usapan ng dalawa na sa iisang bahay na lang sila maninirahan. Hindi man sila magkasintahan ni Linda, pero buong buhay nila ay magkasama sila. Gusto rin kasing makasama at laging makita ni Rika ang mga bata, kahit sobrang busy ito sa trabaho. Pumayag naman si Linda. Ayaw niya naman niyang maging hadlang ang pagsasama ng mga anak niya at kanilang ama. Wala rin namang mali siya ang pagtira sa iisang bahay, dahil parehas rin naman sila na gusto ni Rika. Naging mabuting ama si Rika sa mga bata. Alam ng mga bata ang totoong anyo ni Rika dahil hindi ito itinago sa loob ng bahay. Ngunit paglabas sa mata ng maraming tao ay isa lamang itong normal na ama. Wala rin namang naging problema ang pagsasama nila sa iisang bahay. Si Rika ang laging tagalinis, tagaluto nila sa bahay. Samantalang si Linda naman ang halos gumagawa ng trabaho ni Rika. Sasabihan na lang ni Linda si Rika kapag may trabaho na kailangan talaga siya. Natutuwa nga si Dave makita ang estado ng dalawa. Kahit sinong tao ang makakita ay parang si Linda ang tatay at si Rika ang ina. Si Linda ay nakasuot ang XL na t-shirt at pajama, samantalang si Rika naka-night dress pa nga ako minsan. Tapos kapag lalabas sila, si Rika ang nakasuot ng panglalaki, samantalang si Linda naman ang nakasuot na pangbabae. Hindi man alam ni Rika at Linda na sobrang compatible nila sa isa't isa, pero sa mata ni Dave, isa na silang ganap na pamilya at nagmamahalan na mag-asawa. Nabanggit nga ito ni Dave
minsan sa dalawa, pero halos pandidiri lang ang pinakita ng dalawa. Umiling-iling na lang si Dave sa pag-deny ng dalawa habang iniisip na ma-realize din nila. Sa mata ni Rika, nagsiselos si Dave sa kanya. Hanggang ngayon kasi, ang alam niya ay may gusto si Dave kay Linda. Ayaw naman itong maging hadlang sa pag-ibig ng kanyang kaibigan. Kaya minsan ay nagsiset up ito ng lakad na silang dalawa lang ang magkasama. Pero sa totoo lang, sa kaloob-looban ni Rika ay nalulungkot ito tuwing naiisip niyang mapapaibig sa ibang tao si Linda. Inisip niya na lang na baka dahil natatakot itong maging mag-isa sa buhay matapos maikasal sa iba si Linda. Walang lalaki naman ang kinaiinteresa ni Rika. Ni isa sa mga blind dates niya ay hindi dito nagugustuhan, kaya nag-focus na lang siya sa mga anak at sa kanyang kumpanya. Labas ulit tayo, masayang sabi ni Rika. Tigilan mo ko, ikaw na naman tong unang-una na wala, inis na sabi ni Dave. Kaya nga, gagawa-gawa ka na ng plano tapos hindi ka sisipot? Natatawang sabi ni Linda. Promise, this time, makakarating na ako. Pagsisinungaling ni Rika. Merong isang event ang nakita ni Rika sa kanyang social media. Isang event na for couples only. Kaya naman, agad itong nag-avail at nag-book para sa dalawa. Pagkapunta ni na Dave at Linda sa event na sinabi ni Rika, hindi na sila nagtaka kung bakit puno na magkasintahan ng lugar. Ang iba pa nga, magkasintahan ay nakakopol na damit. Alam na rin nila Dave at Linda na hindi na naman magpapakita si Rika. Hanggang kailan kaya gagawin to ni Rika? Mas masisiyahan pa ako kapag sa lalaki niya ako pinupush, hindi sa'yo eh. Naiinis na sabi ni Dave. Sabihin na kaya nating bakla ka, sabi ni Linda. Hindi ito makapaniwala na habang tumatagal ang mag-set up ni Rika ay lumalala. Nakaramdam ng inis si Linda nang naisip niyang desperada ito na magkaroon ng karelasyon. Alam naman ni Linda ang gusto ni Rika. Gusto lang nito makahanap ng para sa akin at para hindi siya maging hadlang sa sarili niyang kaligayahan. Pero sa kabila ng lahat, naiinis pa rin si Linda. Hindi maintindihan ni Linda kung bakit pero tuwing iniisip niyang pinapares siya sa iba ni Rika ay nasasaktan ito at naiinis. Habang si Dave naman ay kating-kati na ipamukha sa dalawa na may gusto si Rika at Linda sa isa't isa. Para sa akin, may gusto sa'yo si Rika, hindi niya lang maamin. Seryosong sabi ni Dave habang sinusubukan nilang lahat na mapalaro sa event na pinuntahan nila. Tinanggap naman iyon ni Linda bilang isang biro. Ang lakas mo talagang magbiro? Nakasimangot na sabi ni Linda. Tumawa naman ng malakas si Dave at hindi na patinag. Napagdesisyonan nito na magiging daan ito para ma-realize ng dalawa ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Baka naman ikaw ang may gusto sa kanya, pangaasar ni Dave. Naputla at sinamaan naman ito ng tingin ni Linda. Tigilan mo ko, wala akong gusto kay Rika. May anak man kami, pero hindi ko siya magugustuhan, katulad ng iniisip mo. Namumut lang, sabi ni Linda. Bumilis ang tibok ni Linda nang narinig niya mula kay Dave na may gusto ito kay Rika. Napaisip naman ito ng mabuti kung may gusto ba talaga ito kay Rika. Sinubukan na rin kasi ni Linda ang makipag-meet sa iba, pero hindi siya nagkaroon ng kahit kaunting interes sa mga nakadate niya. Pero kahit gaano siya katagal na nag-iisip ay sinabi niya pa rin sa kanyang sarili na imposibleng mangyari yun. Imposibleng ma-inlove siya kay Rika. Patuloy na inaasar ni Dave si Linda kay Rika. Excited na rin itong makita si Rika para asarin din kay Linda. Ilang araw kinulit ni Dave ang dalawa pero ang tanging natanggap niya lang ay
ang pagmumutla ng dalawa. Pinipilit mo na lang may gusto ako kay Rika. Mukha bang may gusto ako sa kanya? Nakataas kilay na tanong ni Linda kay Dave. O sige, gawin mo to at kapag natapos mong gawin at wala kang naramdaman, titigil na ako. Nakangising sabi ni Dave. Sige, gagawin ko para naman matahimik ka. Seryosong sabi ni Linda. Gagawin na lang niya ito para mapatunayan kay Dave na hindi totoo ang ipinipilit niya sa kanya. Ngumiti naman na napakalawak si Dave at sinabi niya kay Linda ang dapat niyang gawin. Napalunok naman si Linda. Hindi niya akalain na yun pala ang ipapagawa sa kanya ni Dave. Hindi pala ito nagagawa ni Linda. Ramdam nitong namumutla na ang kanyang buong mukha. Hindi mo kaya. Sabi ko na nga ba may... Pangaasar ni Dave. Hindi na ito natapos ang kanyang sasabihin nang tinakpan niya ang bibig ni Dave. Gagawin ko. Papatunayan ko sa'yo na mali ang iniisip mo. Nahihiyang sabi ni Linda. Pagka-uwi sa bahay ni Linda at Rika, kinakabahan na si Linda sa gagawin niya. Naiinis na lang ito sa kanyang sarili dahil pumayag siya sa pinapagawa ni Dave. Nagbuntong hininga si Linda at tumingin kay Rika na masayang nanood sa tabi niya. Umami ka nga sa akin? Kinakabahan na sabi ni Linda. Ano yun? Sagot ni Rika habang tinatawanan ang pinapanood sa TV. Kinuha ni Linda ang remote at pinatay ang TV. Inukutan na lang ito ng mata ni Rika. Hinarap ni Rika si Linda ng maayos at tinignan ng seryoso. Ano yun? Ulit na sabi ni Rika. Bakit mo ba ako pinipilit kay Dave? Nakataas kilay na tanong ni Linda. Wala lang. Bagay kasi kayo. Sabi ni Rika, pero hindi naniwala si Linda na yun ang totoong rason ni Rika dahil iniwas ni Rika ang kanyang tingin. Sigurado ka? Seryosong tanong ni Linda. Sabay pumaibabaw kay Rika at nilapit ang mukha kay Rika. Napalunok naman si Rika sa ginawa ni Linda. Habang si Linda naman kumakabog ang dibdib, nilapit ni Linda ang kanyang mukha sa bandang tenga ni Rika at bumulong ito. O baka naman, nagkakagusto ka na sa akin at ayaw mong tanggapin kaya pilit mo kong binibigay sa iba. Bulong nito kay Rika. Namutla naman si Rika at tinulak si Linda papalayo sa kanya. Anong may gusto? Nahihibang ka ba? Maarteng sabi ni Rika at tumakbo papuntang kwarto nito. Naiwang nakanganga si Linda sa sofa habang ginagawa niya ang pinapagawa ni Dave. Hindi nito mapigilang tumingin sa mga labi ni Rika. Mas lalo itong nagulat na nakyutan ito sa itsura ni Rika na namumutla. Napa-facepalm si Linda sa gulat. May gusto nga ako sa kaibigan kong bakla. Bulong nito sa sarili. Kinabukasan naman, gumawa ng iba't ibang eksperimento si Linda para mapatunayan na gusto niya talaga si Rika at sa bawat paglalandi nito kay Rika ay gustong-gusto naman ito. Panalo ka na? Oo na, nakasimangot na sagot ni Linda kay Dave. Tinawanan naman ito ni Dave at tinanong kung ano ang nangyari. Ikinuwento naman ni Linda lahat, pati na rin ang paglalandi niya kay Rika. Feeling ko, may gusto rin sa akin si Rika pero hindi niya lang matanggap dahil bakla siya. Ako na ang gagawa ng paraan para ma-inlove siya sa akin. Desididong sabi ni Linda. Mas lalong tinawanan naman ito ni Dave. Ilang beses ko na kasing sinabi sa inyo na bakla at tomboy kayo Ayaw niyo naman maniwala. Natatawang sabi ni Dave. Hoy, hindi ako tomboy. Baka nakakalimutan mo. Hindi sa proud ako. Pero sikat akong GRO noon, no? Pagdedispensa ni Linda sa kanyang sarili. Hindi ko naman sinasabing tomboy ka. Ang gusto kong sabihin, ikaw ang lalaki sa relasyon niyo.
Natatawang sagot ni Dave. Magsasalita na sana ulit si Linda nang biglang dumating sa snack room si Rika. Anong pinag-uusapan niyo? Nakataas kilay na tanong ni Rika. Nakita ni Rika na pumasok ang dalawa sa pantry. Sinubukan naman nitong ituloy ang kanyang trabaho pero tuloy-tuloy niyang naiisip na nagliligawan ang dalawa. Kaya naman dali-daling sumunod ito sa kanila. Habang umiinom ng kape, pasulyap-sulyap si Rika kay Linda. Nagtataka ito kung bakit hindi niya ginagawa ang paglalandi. Ginagawa niya sa kanilang bahay. Nalungkot ito nang naisip niyang kasama kasi nila si Dave kaya hindi niya ito pinapakita. Nang nakaramdam ng selos si Rika at pagtatampo kay Linda, binagsak niya ang kanyang kape at padabog na umalis. Nang nakaalis naman si Rika, tumawa naman na malakas si Dave. Nagsiselos yun, pustahan tayo. Natatawang sabi ni Dave. Talaga? Sundan ko kaya sa opisina niya? Masayang tanong ni Linda. Napabuntong hininga naman si Dave kay Linda. Nung una ay todo deny ito pero ngayon hinaharap na niya ang feelings niya kay Rika. Todo atake naman ito kay Rika. Sis, pinapaalala ko lang sa'yo ha, bakla si Rika. Okay lang nilalandi mo siya, pero you should know when to back off. Baka ma-overwhelm masyado si Rika na may nalalanding ka pa babae niya. Atake, atras, ganun lang. Seryosong sabi ni Dave. Inaalala naman ito ng mabuti ni Linda dahil ayaw niyang tumakbo at umalis na naman si Rika dahil sa overwhelm siya sa feelings ni Linda. Gusto man niyang sundan si Rika pero mas minabuti niyang tapusin muna ang trabaho. Nauna nang umuwi si Rika at siya na rin ang nagsundo sa mga bata sa paaralan. Pagka-uwi ni Linda ay lumapit ito kay Rika at hinalikan sa pisngi habang sinabing nakauwi na ito. Nagulat man si Rika sa paghalik ni Linda pero hindi ito nandire kundi nasayahan ito hanggang sa napahawak siya sa pisngi kung saan hinalikan siya ni Linda. Sinunod ni Linda ang payo ni Dave. Minsan, kapag nakahanap ng pagkakataon si Linda ay talagang lalandiin niya si Rika. Noong una talagang naiinis at nanidiri si Rika hanggang sa dumating na sa puntong si Rika na mismo ang nagpapalambing sa kanila. Sige na Linda, please, paglalambing ni Rika. Ano naman ba yun? Nakataas kilay na tanong ni Linda. Punta na tayo doon sa Falaland na nakita ko sa Instagram. May mga palaro doon. Sige na, please. Pagpapakyut ni Rika. Napangiti naman si Linda. Gustong-gusto na rin kasi ni Linda ang mga ganitong eksena nila ni Rika dahil feel ni Linda kapag nilalambing siya ni Rika. Sige, tawagan ko si Dave at tanungin kung gusto niya sumama. Pangaasar ni Linda. Ano ba yan? Magsasama pa nga ng iba? Gusto ko nga dalawa lang tayo. Nakangusong sabi ni Rika. So, gusto mo makipag-date? Nakangising tanong ni Linda. Anong date? Niyaya ka lang lumabas? Date na? Nauutal na sabi ni Rika at kumaripas sa takbo papuntang kwarto. Natutuwa naman si Linda sa naging reaksyon ni Rika. Naikwento naman ni Linda kay Dave na masaya at may progress na ang pagsasama nila. Kaya nakaisip na naman ito ng gagawin para mas mapabilis ang pag-amin ni Rika. Napaamin ito kaagad si Linda kaya confident ito na mapapaamin niya rin si Rika. Kung kaya, umamin ka na kay Rika sa nararamdaman mo? Tanong ni Dave. Ayoko nga, baka mamaya matakot at umalis. Okay na sa akin ang ganito, dahan-dahan man kaming umuusad. At least, unti-unting nagbabago. Nakangiting sabi ni Linda. Paano kapag hindi? Paano kapag pumunta kayo sa puntong hindi na umuusad ang relasyon ninyo? Nakataas kilay na tanong ni Dave.
Napatahimik naman si Linda. Talagang ayos sa kanya ang ganitong relasyon nila ni Rika. Ayaw niya pang i-push ito ng sobra at baka di kayanin ni Rika dahil nung may mga nangyari sa kanilang noon ay halos nabaliw ito at umalis ng ilang taon at yun ang hindi gustong mangyari ni Linda. Subukan mo lang kapag wala talaga, edi sabihin mong biro lang yun at pinagtitripan mo lang siya. Ganun? Pamimilit ni Dave. Puno man ng takot at pangangamba si Linda. Napapaisip ito sa mga sinasabi ni Dave. Nagbuntong hininga na lang ito at tumango-tango kay Dave dahil sa bagay hindi naman aabante ng ganito ang relasyon nila ni Rika, hindi dahil kay Dave. Kinausap naman ni Linda si Rika at pumayag pumunta sa ipinipilit sa kanya ni Rika. Sobrang tuwa nang narinig ni Rika na pupunta silang dalawa kasama ang mga bata at niyakap ng mahigpit si Linda. Kinabukasan, masayang nag-aayos na sina Linda at Rika matapos silang ayusan ang kanilang kambal na anak. Kumakanta-kanta pa nga si Rika habang nag-aayos dahil sa sobrang pagka-excited nito. Habang pinapanood ni Linda ang excitement ni Rika, mas lalo itong kinakabahan at natakot sa gagawin niyang pag-amin kay Rika. Buong araw na nag-enjoy ang lahat sa pinuntahan nilang lugar. Bago sila umuwi, ginusto ng mga bata ang maglaro muna sa park bago magsiuwian. Pumayag naman si Linda kay nakaupo sina Linda at Rika sa isang bench habang pinapanood sa malayo ang kambal na nag-e-enjoy sa paglaro kasama ang iba pang mga bata. Rika, may gusto sana akong aminin sa'yo. Seryosong sabi ni Linda pero biglang nilahad ni Rika ang kanyang palad sa mukha ni Linda. Wait, ako muna ang magsasalita. Sabi ni Rika at huminga ito ng malalim bago humarap kay Linda. Maraming salamat Linda. Napakasaya ng buhay ko ngayon. Araw-araw ko nilulook forward ang pag-uwi dahil meron kayo ng mga anak natin na nagsasalubong at sobrang na-enjoy ako ngayong araw. Salamat at pinabigyan mo ako sa hiling ko na magpunta rito. Nakangiting sabi ni Rika. Nginitian naman ito ni Linda. Gusto niya sanang sagutin ang sinabi ni Rika pero baka mawalan na siya ng lakas ng loob umamin kapag pinatagal pa ang usapan. Kaya naman, tinignan niya ng seryoso si Linda sa kanyang mga mata at hinawakan ang kamay ni Rika. Ngumiti naman si Rika sa ginawang aksyon ni Linda. Nasanay na ito sa mga ganitong galawan ni Linda kaya hindi na ito ganon na bothered. Mahal na mahal kita Rika. Seryosong sabi ni Linda habang pilit na pinapakalma ang kanyang pusong nagwawala. Ngumiti si Rika na napakalawak at sasabihing mahal niya rin si Linda na nakita niya ang malagkit na pagtingin ni Linda. Napatingin si Rika sa kamay nilang magkahawak hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata nang na-realize niya ang ibig na sabihin ni Linda. Gustong hilahin ni Rika ang kanyang kamay at tumakbo palayo sa lugar pero bigla itong natauhan nang nakita niya ang masasayang mukha ng kanyang kambal ng mukha. Kaya imbis na tumakbo ay nagdesisyon itong harapin si Linda. Huminga ng pakalalim si Rika at tumingin kay Linda. Hindi ko alam kung kaya kong suklian ang pagmamahal mo Linda. Alam nating pareho na lalaki ang gusto ko. Na bakla ako. Mahinang sambit ni Rika. Naginhawaan naman si Linda. Ang inakala nito ay itataboy ni Rika si Linda at mas pipiliing lumayo sa kanya. Pero nagpapasalamat ito na sineryoso niya ang pag-amin ni Linda. Okay lang sa akin. Naiintindihan ko naman. Hindi ko rin akalain na mai-inlove ako sa isang bakla. Gusto ko lang aminin sa'yo. At sa totoo lang, ngayon na umamin ako, napakagaan ng loob ko. Nakangiting sabi ni Linda. Nang pumasok sa trabaho si Linda, kinulit ito ni Dave kung anong nangyari at ikinuwento ni Linda lahat kay Dave. Nalungkot naman ito para sa kanyang kaibigan at hinawakan ng kanyang kamay.
Okay ka lang ba? Nag-alalang tanong ni Dave. Hindi alam ni Linda na nalungkot ito dahil sa hindi pagtanggap ni Rika ang pagmamahal niya dahil masaya na ito na hindi siya nilayuan ni Rika. Naluha si Linda at inilabas lahat ng sakit na nararamdaman niya. Bigla namang pumasok si Rika at nakitang hawak-hawak ni Dave ang kamay ni Linda habang umiiyak. Bakit umiiyak si Linda? Galit na tanong ni Rika kay Dave. Hindi ko nga alam. Tanong mo kay Linda. Dali-daling sagot ni Dave at binitawan agad ang kamay ni Linda. Samantalang si Linda abala sa pagkalma sa kanyang sarili. Wala, may naalala lang akong hindi maganda. Humihikbing sabi ni Linda. Puno ng pag-alala ang mukha ni Rika at nilapitan si Linda para i-comfort. Napangiti naman si Dave at naisip na meron naman palang pagmamahal. Tahimik na umalis si Dave para bigyan ng privacy sina Linda at Rika. Okay ka lang ba? Gusto mo? Lumabas tayo? O bilhan kita ng paborito mong cake? Nag-alalang tanong ni Rika. Natawa naman si Linda habang nagpupunas ng kanyang mga luha. Okay lang ako. Ginawa mo pa akong bata. Natatawang sabi ni Linda at sumisinghot-singhot pa ito. Tungkol ba to kahapon? Nag-alalang tanong ni Rika at kinakabahan nito na baka siya ang rason kung bakit umiiyak si Linda. Sobrang sikip ng dibdib ni Rika sa pag-iisip na sobrang nasasaktan si Linda dahil hindi niya maibalik ang pagmamahal ni Linda. I'm sorry, malungkot na sabi ni Rika. Umiling-iling si Linda at hinawakan ang mukha ni Rika. Kaya nga ako umamin para hindi ako umasa o di kaya mailabas ko ang tunay kong nararamdaman. Wala kang ginawang kasalanan. Naiintindihan ko naman, medyo masakit lang, pero kakayanin ko. Basta ang hiling ko, walang magbago sa atin, sa amin, na mga anak natin. Nakangiting sabi ni Linda. Tumango-tango naman si Rika at niyakap si Linda. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Rika sa kanyang business, lalo na ngayon at may isang malaking fashion event na magaganap, kaya ang laging magkasama ay sina Dave at Linda. Sobrang inis ni Rika na nakikitang laging si Dave ang kasama ni Linda, kaya lagi itong nagpupuyat para matapos ng maaga ang kanyang trabaho para makasunod sa kung saang lakad nila Dave at Linda. Tara na Linda, sabay na tayo mag-lunch. Pag-ayaya ni Dave. Agad-agad namang hinila ni Rika ang kamay ni Linda. Kailangan namin mag-usap ni Dave. Pwede sa susunod na lang kayo magsama? Pagpapalusot ni Rika. Nagulat naman si Linda sa ikinilos ni Rika at tumingin kay Dave na para bang itong humihingi ng tawad, habang si Dave naman nakangisi at nakaisip na naman ng magandang plano. Sige Linda, sa sunod na lang tayo magde-date kasama nga bata, pahabol na sabi ni Dave. Nanlumo naman si Rika sa narinig at masamang tinignan si Linda. Date? Kasama ang mga bata? Malapit na exam mga bata, nagawa mo pang makipag-date? Naiinis na sabi ni Rika. Ha? Sabay lang kaming kakain? Tsaka, ano naman sa'yo kung lalabas kami ng mga bata? Nagtatakang tanong ni Linda. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang na mag-focus ka muna sa mga bata kasi abala ako at malapit na exams nila. Pagpapaliwanag ni Rika. Tinaasa naman ito ni Linda ng kilay. Nawiwirduhan ito sa maikinikilos ni Rika. Nagsiselos ka ba? Tanong ni Linda. Hindi no, iniisip ko lang ang mga bata. Kinakabahan na sabi ni Rika at tumawa naman si Linda habang sinasabing imposible na magselos si Rika. Tutal, hinila mo ko pala sa taong malilibre sa akin mag-lunch. Libre mo ko? Nakangusong sabi ni Linda at tumango naman si Rika. Mga ilang araw ang nakalipas, halos pag-agawan na nina Dave at Rika si Linda.
Sa bawat akbay at beso ni Dave kay Linda, sobrang sakit at inis na nararamdaman ni Rika. Tuwing may lakad sina Dave at Linda, hindi pumapayag si Rika at laging sumisingit at pumipigil sa mga lakad ng dalawa dahil sa sobrang selos. Naging halata na para kay Dave na may nararamdaman si Rika kay Linda at aware ito. Ayaw lang tanggapin ni Rika ang kanyang nararamdaman. Pwede ba tayo mag-usap? Seryosong tanong ni Dave kay Rika sa kanyang opisina. Tumango naman si Rika habang nakangiti. Hindi naman ito galit o ayaw niya si Dave. Hindi lang nito gusto kapag umaaligid siya kay Linda. Kaya pinipilit ito ni Rika kay Dave noon ay ngayon alam niya na sa sarili niya ayaw niya mapunta sa iba si Linda. Gusto lang nitong maging sigurado sa kanyang nararamdaman bago sabihin kay Linda. Kahit ganun man ang nararamdaman ni Rika kay Dave ay kaibigan pa rin ang turing nito kay Dave. Ano yun? Nakakunot noo na tanong ni Rika. Niyaya kong lumabas si Linda para umamin. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Seryosong sabi ni Dave at napasigaw naman na hindi si Rika. Anong hindi? Hindi naman kayo. Kunwaring galit na sabi ni Dave. Sige, umamin ka. Tignan natin kung ibabalik niya ang pagmamahal mo. Mayabang na sabi ni Rika. Bakit? Akala mo habang buhay kang mamahalin ni Linda? Baka nakakalimutan mo. Hindi mo tinanggap ang pagmamahal niya. Kaya kahit umasa si Linda, hindi niya ginawa kasi tanggap niya na hindi mo siya kayang mahalin. Malay mo, naka-move on na siya. Anyways, wag mo sanang sirain to para sa akin. Importante itong araw na ito para sa akin. Seryosong sabi ni Dave at tinalikuran na si Rika sa sobrang galit. Napahinga naman ng maluwag si Dave pagpasok niya sa kanyang opisina. Sobrang kinabahan nito at feeling niya sasapakin siya ni Rika. Best actress talaga ako? Hiyaw ni Dave sa kanyang opisina. Nag-reserve naman si Dave ng isang restaurant at nagpa-organize ito para sa isang romantic dinner. Matapos ang oras ng trabaho, nagpunta si Linda sa opisina ni Rika para ipaalam ang kanyang paglabas. Bax, mahuhuli ako sa pag-uwi ha. Nagaya kumain si Dave. Tsaka may importante daw siyang sasabihin. Ikaw na muna sana bahala sa mga bata ha. Malambing na sabi ni Linda. Saan naman daw kayo kakain? Malungkot na tanong ni Rika. Yung bagong tayong restaurant na lagi natin nadadaanan pa uwi? Masayang sabi ni Linda. Tumango-tango na lang si Rika at tuluyan ang umalis si Linda. Hindi naman mapakali si Rika sa kanyang inuupuan at laging tumitingin sa orasan. Ano-anong klase ang pumapasok sa kanyang isipan. Natatanggapin ni Linda ang pagmamahal ni Dave. Ikakasal sila at aalis sa bahay ni Rika si ang kanyang mag-iina. Biglang nalumo si Rika na na-imagine niyang umuwi sa kanyang bahay na wala sila Linda at ang mga bata. Mas lalo ito nasaktan na na-imagine niyang naglalambingan at masayang nagsasama sina Linda at Dave. Parang pinagbagsakan si Rika ng langit at lupa sa kanyang iniisip. Habang sina Dave at Linda naman ay nangaasaran sa restaurant. Ano naman ang pinaplano mo at nasa magarbong lugar tayo? Nagtatakang tanong ni Linda. Basta, kumain ka na lang dyan, dalian mo at sasayaw pa tayo. Pagmamadali ni Dave. Hindi ka ba sinipot ng katiit mo? Kaya ako ginawa mong substitute? Pang-aasar ni Linda. Inikutan naman ito ng mata ni Dave at kinuha ang kutsara ni Linda at sinubuan ng madami si Linda. Tumahimik ka na lang at kumain. Naiinis sa sabi ni Dave. Maya-maya rin ay may tumakbong staff kay Dave at binulong na kadating na si Rika. Agad-agad namang hinila ni Dave patayo si Linda para sila ay mag-slow dance. Pero umayaw si Linda dahil hindi pa daw ito tapos kumain. Sa sobrang pagmamadali, kinuha ni Dave ang plato ni Linda at sinubuan ito ng diretsyo hanggang sa naubos. Sobrang puno ang bunganga ni Linda
at nilalakian ng mata si Dave. Mamaya mo na ako sa bunutan o ano? Halika na, nasasayaw na ako. Pagmamadali ni Dave at inukutan na lang ito ng mata ni Linda habang pilit na inuubos ang pagkain sa kanyang bibig. Habang sumasayaw ang dalawa ay biglang dumating si Rika at isinigaw ang pangalan ni Linda. Gulat nilingon ni Linda ang pinagmula ng sigaw. Mas lalo itong nanlaki ang mga mata ni Linda na nakita niya si Rika na hiningal at sobrang pawis. Dali-dali namang nilunok ni Linda ang pagkain sa kanyang bunganga. Rika? Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Linda. Alam kong bakla ako. Alam kong lalaki ang gusto ko. Pero tuwing nakikita kong napapalapit ka sa ibang lalaki, sobrang nadudurog ang puso ko sa selos. Alam kong importante ito para sa inyong dalawa, lalo na at umamin sa'yo si Dave. Pero pakinggan mo sana ako. Umiiyak na sigaw ni Rika. Tinignan naman ni Linda si Dave na nakatayo na sa malayo at kinindatan ito. Umiling-iling na lang si Linda sa pakanan ni Dave. Rika? Wait, iba ang iniisip mo, kaya wag mo nang pilitin ang sarili mo. Sabi ni Linda. Hindi ko pinipilit ang sarili ko. Sa totoo lang, matagal na ako nagsiselos kay Dave bago pa nalaman na may anak tayo. Pero inisip ko lang na baka nagsiselos ako kasi ako lang kaibigan mo. Pero ngayon, may Dave ka na. Kaibigan mo din si Dave. Pero naiinis ako sa kanya tuwing pinaparamdam niya sa akin na kukunin ka niya. Kung umamin ka ng nararamdaman mo, oo, gusto kong tumakbo agad, papalayo sa'yo. Pero mas pinili kong harapin ang pagmamahal mo. Pero alam mo ba? Alam mo bang hindi ako nandiri na may babaeng nakagusto sa akin? Nung last na kausap ko naging katrabaho ko sa Paris at pabiro itong nag-I love you sa akin. Pero sobra akong nandiri. Hindi ko alam, Linda. Pero nung sinabi ni Dave, naaamin na siya sa'yo. Sobra akong natakot na mawala ka sa akin. Na tuwing uwi ako, wala ka na sumasalubong sa akin. Wala kayong mag-iina ko na inuuyan ko sa bahay. Bakla man ako, hindi man ako sigurado na mahal kita. Pero isa lang alam ko, gusto kong akin ka lang. Gusto kong nasa tabi lang kita. Gusto kong ako lang ang mahal mo. Gusto kong ako lang ang makasama mo hanggang dulo at lalong-lalo nang mababaliw ako kapag nawala ka sa akin. Humahagol-gol na sabi ni Rika. Sobrang bilis ng tibok ni Linda sa mga bawat salita na narinig niya kay Rika at umiiyak. Ang dami mong sinasabi. Pero anong punto mo? Umiiyak na tanong ni Linda. Napakagatlabi si Rika at tinawakan ng kanyang dibdib. Hindi ko man alam na pagmamahal ang nararamdaman ko sa iyo. Pero sigurado akong gusto kita, hindi bilang kaibigan, kundi gusto kita para maging kasintahan. Diretsyong sabi ni Rika habang humahagulgol sa pag-iyak. Masayang ngumiti si Linda habang umiiyak at tumakbo papalapit kay Rika para yakapin ito. Hinawakan ni Linda ang mukha ni Rika gamit ang dalawa niyang kamay at pinadikit ang kanilang noo. Sigurado ka na ba? Masayang tinanong ni Linda. Tumango naman si Rika habang umiiyak at nakatingin kay Linda na para bang nagmamakaawa ito. Hinalikan ito ni Linda at pinagkadikit ulit ang noo nila ni Rika. Nandiri ka ba? Tanong ni Linda at umiling naman si Rika. Ano naramdaman mo? Nakangising tanong ni Linda. Gusto ko pa. Nauutal na sabi ni Rika at hinalikan ulit ito ni Linda. This time, nilaliman na niya ang paghalik. Natigil ang dalawa sa paghahalikan nang biglang nagsisigaw si Dave habang umiiyak. Sa wakas, OMG, masaya ako para sa inyo. Grabe ang saya ko. Sa wakas. Umahagulgol na sigaw ni Rika. Hindi ba dapat nasasaktan siya? Bakit parang ang saya niya? Nagtatakang tanong ni Rika.
habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ha? Hindi mo ba alam? Gulat na tanong ni Linda. Bakla si Dave at may boyfriend siya sa opisina. Nagtatakang sabi ni Linda. Nanlaki naman ang mga mata ni Rika at napatingin kay Linda. Ano? Gulat na isinigaw ni Rika. Plano lahat to ni Dave para mapaamin ka. Tsaka kaya ako umamin at na-realize na may gusto ako sa'yo dahil din kay Dave. Pagpapaliwanag ni Linda. So, hindi siya straight na may gusto sa'yo? Na naliligaw sa'yo? Nagtatakang tanong ni Rika. Tumawa naman na napakalakas si Linda. Hindi no, naging magkaibigan lang kami at sabi ko nga sa'yo kanina, bakla din siya at may boyfriend na siya sa opisina. Natatawang sabi ni Linda. Napatingin naman si Rika kay Dave na nagsisigaw pa rin at umahagulgol sa pag-iyak sa di kalayuan sa kinatatayuan ng dalawa. So ibig mong sabihin, planado niya to lahat para mapaamin ako? Nakangangang tanong ni Rika. Tumango naman si Linda habang nakangiti. Magsasalita na sana si Rika nang bigla itong niyakap at hinalikan ulit ni Linda. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas sa akin. Ngayon na umamin ka na. Masayang sabi ni Linda at initian na lang ito ni Rika. Simula noong araw na iyon, pinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Bakla man si Richard o mas kilalang Rika pero tanggap naman ito ng buo ni Linda. Sabay pa nga mag-shopping ang magkasintahan. Nakatanggap man sila ng iba't ibang klaseng pagpuna sa ibang tao dahil sa kanilang naging relasyon, hindi pa rin napatinag ang dalawa at patuloy na nagmamahalan. Sa kanilang isang taong pagsasama bilang magkasintahan, naisipan na rin ni Linda mag-propose sa kanyang kasintahan na mas babae pa sa kanya. Alam kasi nito na hindi papasok sa isipan ni Rika ang pag-propose dahil niya sa mas babae ito sa puso kaysa kay Linda, kaya naman si Linda ang nag-propose. Masaya naman itong tinanggap ni Rika at masaya nilang pinagplanuhan ang kanilang kasal hanggang dumating ang bachelorette party nila Linda at Rika. Oo, iisa lang ang naging party ng dalawa dahil kahit lalaki ang isa ay pusong mamon naman ito. Ang boyfriend naman ni Dave ang nagpa-organize ng party sa tatlo. Nagulat nga sina Rika at Linda at Dave nang pumasok si Eddie, ang pinakamamahal nilang macho dancer. Kilala ito ni Dave. Simula kasi na nagkaaminan ang dalawa ay naging third wheel ito sa bawat date nila at lagi sa isang bar kung saan si Eddie ang pinupuntahan nila. Sino ba naman ang hindi mai-inlove kay Eddie? Kung napaka-macho nito kaya hindi nagtagal ay yun ang naging libangan ng tatlo. Sa pagpasok ni Eddie ay nagsihiyawan na ang tatlo at nagsisigaw-sigaw ng pagmamahal kay Eddie hanggang sa natapos ang bachelor party ng umaga. Pagdating ng araw ng kanilang kasal, hindi magawang pigilan ng dalawa ang kanilang mga luha sa sobrang kasiyahan. Nangako ang dalawa na hanggang sa dulo ay silang dalawa ang magsasama at tinupad nga nila itong pangako nila sa harap ng altar. Tumanda silang magkasama. Nadagdagan pa nga ng tatlo ang kanilang mga anak. Lumaki ng maayos, mababait at marespeto ang kanilang 5 anak. Buong puso rin nilang tinanggap at initindi ang totoong anyo ng kanilang ama dahil wala rin naman ang makapagsasabi na hindi naging mabuting ama si Rika. Dahil si Rika ay ang isang ama na handang mapagka-Richard para sa kanyang mga anak. Marami man naging pagsubok ang kanilang relasyon, ngunit hanggang sa huli ay masaya pa rin nagsama sina Linda at si Richard na mas kilalang Rika.